Napaluhod si Romeo sa lupa dahil sa sobrang panghihina. Bukod pa roon, umiiyak siya, nagluluksa. Hindi alam ng binatilyo kung nasang lugar na siya noong mga oras na yon. Basta ang alam niya, malayo na siya sa dati nilang baryo, lalo na sa nasusunod nilang bahay. Gusto na rin niyang sumunod sa mga magulang at kapatid na namatay. Pero ang huling bili ng ina ang pumipigil sa kanya. Nagsakripisyo to para lang mabuhay siya. Kaya kahit tila pinagsakluban na siya ng langit at lupa, kahit halos wala na siyang natitirang lakas, ay pinilit niya pa rin makalayo sa lugar nila. Kagaya ng hiling ng kanyang pinakamamahal na ina. Nang mga sandaling yon, ay nasa sangangdaan sa may bukana ng gubat si Romeo. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Pinilit pa rin gumapang ng binatilyo papasok sa kalang bahagi ng sangangdaan na yon. Pero maya-maya pa, hindi na talaga kinaya ni Romeo at tuluyan na siyang nawala ng malay tao. Nang bumalik ang kanyang ulirat, nagisnan niyang nakatunghay sa kanya ang isang matandang babae na noon niya pa lamang nakita sa buong buhay niya. Mabuti naman at gising ka na, Apo. Kumusta ang pakiramdam mo? Sino po kayo? At nasaan po ako? Tawagin mo na lang akong Lola Silay. Nakita kita sa daan habang pauwi ako. Akala ko nga patay ka na. Hindi ko alam kung saan kita iiwan, kaya dito na muna kita sa bahay ko dinala. Pero ngayong gising ka na, saan ba kita ihahatid? Sino mga magulang mo? Baka kilala ko. O bakit, Apo? May masakit ba sa'yo? May nasabi ba akong masama? Wala na po akong pamilya. Uli lang lubos na po ako, Lola. Namatay po ang nanay at tatay ko sa sunog. Kawawa ka naman pala. Wala ka bang kapatid? Meron po pero patay na rin siya. Huwag ka nang umiyak. Kung ulila ka na at walang kamag-anak na mapupuntahan, pwede namang dito ka na muna sa bahay ko. Pag-isa lang ako rito. Sigurado po kayo? Oo nga. Teka, ano bang pangalan mo? Miyong po. Baka nagugutom ka na, Myong. Kaya mo na bang bumangon? Opo, kaya ko na po. Maraming salamat po sa pagtulong at pagpapatuloy niyo sa akin, Lola Silay. Isang matamis na ngiti lamang ang itinugo ng matanda kay Romeo. Inalalayan siya nitong bumangon at pagkatapos sabay nilang pinagsaluhan ang inihanda nitong almusal. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa tulong ni Lola Silay, unti-unting nabawasan ang nadaramang kalungkutan ni Romeo na dulot ng pagkaulila niya sa mga magulang. Pakiramdam ng binatilyo, nagkaroon siya ng lola at bagong ina. Para sa kanya, isang biyaya mula sa Panginoon ang matandang may mabuting puso na umampon sa kanya. Isang araw, nagpaalam na aalis ang matanda. May mahalaga raw itong pupuntahan. Naiwang mag-isa si Romeo sa bahay nito. Dahil likas na masipag, nagpasa siyang magwalis sa bakuran bago magsibak ng mga kahoy na gagamitin nilang panggatong. Nang may namataan ng binatilo na isang lalaki sa may bakod, sa tansya ni Romeo ay halos kaedad dito ng kanyang tatay Anselmo. Ang ipinagtataka niya, titig na titig ito sa kanya na para bang kilala siya. May tutulong po ba ako sa inyo? Nandiyan ba si Nana Marcela? Wala pong Nana Marcela na nakatira dito. Silay po ang pangalan ng lola ko. Sino po ba kayo? Silay. Siya nga yun. Marcela o Silay. Apo ka ba niya? Bakit parang ngayon lang kita nakita? Opo, apo niya po ako. Matagal na po ako rito. Baka ngayon lang po ako natsyempuan dito sa bakuran namin. Ganun ba? Akala ko kasi anak ka nung kakilala ko eh. Magkamukha kasi kayo.
Kaya po ba kanina niyo pa ako tinititigan? Oo, pero si Nana Marcela talaga ang sadya ko eh. Di bale, babalik na lang ako sa ibang araw. Bago tuluyang umalis ang lalaki, tinapunan pang muli nito ng tingin si Romeo. May naramdamang kakaibang binatilyo. Pakiramdam niya ay may pagkamisteryoso yung lalaking naghahanap sa kanyang lola Silay. Pagbalik ng matandang babae, kaagad na binanggit ni Romeo ang tungkol sa lalaking naghahanap dito. Tinanong mo ba kung anong pangalan, Apo? Nako, pasensya na Lola. Nalimutan ko pong itanong eh. Pero sabi po niya, babalik siya sa ibang araw. Yung billing ko kapag may nagtanong kung sino ka, sinunod mo ba? Opo Lola, nagulat nga yung lalaki. Parang ayaw niyang maniwala nang sabihin kong apo niyo ko. Sa susunod, Miyong, sabihin mong apo kita at sa kabilang bayan ka dati nakatira para hindi na sila magtaka at mag-usisa pa. Opo, maghahay na po ba ako? Sigurado kong gutom na po kayo. Malayo yata yung pinuntahan yung baryo. Halos madaling pa nung umalis kayo kanina. Busog pa ako, Apo. Ikaw na lang muna ang kumain. Mamayang hapon na kita masasaluhan. Kailangan ko na muna magpahinga. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Sige po Lola. Nagtaka kung bakit busog ang matanda, samantalang wala naman tong sinabi na sa handaan ng galing. Hindi na lamang nag-usisa pa si Romeo. Kahit parang nawala na siya ng ganang kumain, ay pinilit niyang ubusin ang nasa plato niya. Nasanay na kasi ang binatilyo na sabay silang kumain lagi ng lola Silay niya. Nang mga sumunod na araw, sa palaging pagwawalis ng binatilyo sa bakuran, napansin niyang parang umiiwas yung ibang kapitbahay na mapadaan sa bahay ni Lola Silay. Napaisip si Romeo, mabait naman ang matandang babae at magaling makipagkapwa-tao. Pero bakit parang takot na takot ang mga tao na mapagawi sa bahay nito? Gustong tanungin ni Romeo ang matandang umampun sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Pero hindi akalain ng binatilyo na kusa niyang matutuklasan ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Isang madaling araw, naalimpungatan si Romeo sa narinig na kalabog. Sigurado siyang galing yun sa kusina ng bahay. Pupungas-pungas siyang bumangon at naglakad papunta sa kusina para alamin kung saan nagmula yung narinig niyang ingay. May gaserang nakapatong sa mesa na nasa kusina, kaya kahit paano ay hindi siya mangangapa sa dilim. Nang malapit na sa may mesa si Romeo, ay bigla siyang nakarinig ng mahinang ungol. Ungol na pamilyar sa kanyang pandinig. Ungol ng isang Aswang! May nakapasok na aswang dito sa bahay ni Lola Silay? Lola Silay? Aswang ka rin? Kagaya ni... Apo, Miyong, huwag kang matakot. Si Lola pa rin ito. Hindi totoong aswang kayo. Baka nananaginip lang ako. Pero parang totoo. May dugo ang bibig at damit nyo. Ibig sabihin, may kinain kayong tao? Pakinggan mo muna ako, Apo. Lola, bakit po? Ano nangyayari sa inyo? Ang ulo ko. Nahampas ako ng matigas na kahoy sa ulo ng taong nakakita sa akin, Apo. Nahuli niya ako sa akto. Sa ganitong anyo, habang kumakain ako ng tao. Lola Silay? Tulungan mo ako, Apo ko. Kailangan ko makapasok sa silid ko. At kailangan walang makitang bakas ng dugo dito sa bahay. Dahil siguradong may mga pupuntang tao dito bukas, Miyong. Papatayin nila ako pag napatunayan nilang aswang ako. At indadamay ka nila, Apo. Sandali lang, Lola. Halika na po. Tutulungan kitang tumayo at alalayan papunta sa kwarto nyo. Salamat, Apo.
Mas nanaig pa rin ang pagmamahal ni Romeo kay Lola Silay kesa sa takot sa kabila ng natuklasan niyang sikreto nito. Tinulungan niya ang matanda na linisin ang sarili. Siya rin ang gumamot sa sugat nito sa ulo. Pagkatapos ay nilinis naman niya ang kusina at iba pang bahagi ng bahay na nadaanan ng matanda para siguruhing walang bahid ng dugo na makikita mga tao. Kinabukasan ay hindi nga nagkamali ang sapantahan ni Lola Silay. 6:00 pa lamang ng umaga ay may mga tao nang naghahanap sa matandang umampon sa kanya. Pilit na kinalma ni Romeo ang sarili. Ipinakita niya sa mga tao na wala siyang nalalaman tungkol sa sinasabing aswang ng mga ito. Nasaan ang matandang yon? Palabasin mo siya dito! Natutulog po si Lola. Bakit niyo po siya hinahanap? Dahil siya ang aswang na pumatay sa kapitbahay kong buntis! Sigurado ako! Aswang ang lola mo! Po? Aswang? Si Lola? Imposible po yun. Hindi naman po siya umalis magdamag eh. Maaga kami naghahapunan at maaga rin po kami natutulog. Malamang hindi niya sasabihin sa'yo ang totoo dahil bata ka pa. Ayaw niya matakot ka sa kanya. Ano? Asa na si Nana Marcela? Kung talagang wala siyang kasalanan, kung talagang hindi siya aswang, bakit hindi niya kami harapin? Oo nga, tama! Tama yun! Tama! Palabasin mo siya! Hindi talaga aswang ang lola ko. Sandali lang po, tatawagin ko siya. Patutunayan ko po sa inyo na hindi totoo yung binibintang niyo sa kanya. Hindi mo na ako kailangan tawagin, Apo. Nandito na ako. Ano ba kailangan niyo at ang aga niyo mambulahaw? Patunayan mo sa aming hindi ka aswang ngayon din! At anong karapatan mo utusan ako, babae? Kung aswang ako, baka kanina ko pa kayo nilapa lahat. At kung aswang nga ako, di ba dapat lalo ka mag-ingat? Lola, kung aswang po kayo, dapat kinain niyo na rin ako. Kasi alam ko po kapag aswang, kahit sariling anak kinakain eh. Hindi na makikilala kahit kapamilya kapag naaatake na ng pagiging halimaw. Biyong, Apo. Ako na po nagsasabi sa inyo, hindi aswang ang lola ko. Isa lang siyang ordinaryong tao gaya natin. Hindi niya kayang manakit ng kapwa katulad ng ibinibintang nyo. Basta hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman kung sino yung aswang na pumapatay dito sa lugar natin. At sa oras na malaman naming tama ang hinala namin, humanda ka na Marcela. Kanina pinagbibintangan mo ko, ngayon naman pinagbabantaan. Kung wala na kayong sasabihin, umalis na kayo sa pamamahay ko. Basta tandaan nyo to, kapag nakumpirma naming aswang ka, malilintikan ka sa amin pati ang apo mo. Huwag na huwag niyong idadamay ang apo ko at talagang magkakasubukan tayo. Lumayas na kayo! Layas! Kababakasan ng mukha at boses ni Lola Silay ng matinding galit. Nagpanting ang mga tenga ng matanda pagkarinig sa sinabi ng babae na idadamay si Romeo sa oras na mapatunayan ng mga ito na aswang nga si Lola Silay. Maging ang binatilo ay kinabahan sa biglang pagbagsik ng anyo ng matandang babae. Dahil doon kung kaya dali-dali nagsialisa ng mga taong sumugod sa bahay ng matanda. Ang malaking pagkakamali ng mga ito, tinandaan ni Lola Silay ang mga mukha ng susunod nitong mga biktima. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Apo. Wala po yun, Lola. Hindi ko naman po hahayaang saktan kanila eh. Hindi ka na ba natatakot sa akin ngayon? Natatakot pa rin po. Pero alam ko pong hindi niyo naman ako sasaktan eh. Kasi kung gagawin niyo yun, dapat nung una pa lang. Halos 1 taon na rin po ako dito sa bahay niyo. Wala po kayong ibang pinakita sa akin at pinaramdam sa akin kundi kabutihan at pagmamahal. Biyong, Apo. Hanggat wala po silang pruweba, hindi ka nila pwedeng saktan. Kaya wag po kayo magpapahuli, Lola. Sa susunod na paglipad nyo, mag-iingat po kayo lalo. Oo, Apo. Maraming salamat sa paalala at sa pagtanggap mo sa akin kahit isa akong halimaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taong pananatili sa bahay ng matanda, ay hindi napigilan ni Romeo
Nayakapin ng mahigpit si Lola Silay. Yakap na tanda ng pagtanggap, pasasalamat at pagmamahal. Ang matandang babae ay nagulat at hindi kaagad nakahinga sa ginawa ng binatilyong ampo nito. Pero maya-maya ay gumanti rin ng yakap si Lola Silay kay Romeo. Kinagabihan, gising pang binatilo nang umalis ng bahay si Lola Silay. Alam niyang aalis ito para mga aswang na naman. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa matanda. Naipanalangin na lamang ng binatilyo na sana'y huwag itong mahuli ng mga taong naghihinala na ito nga ang aswang na pumapatay sa kanilang lugar. Batid ni Romeo na kahit hindi kasalanan at hindi makontrol ni Lola Silay ang pagiging aswang, mali pa rin konsintihin niya ito. Lalo't alam niya na sa bawat pag-alis nito, ang kapalit niyon ay isa o higit pang buhay ng mga inosenteng tao. Pero malaki ang utang na loob niya kay Lola Silay. Bukod pa roon, napakabuti nito sa kanya. Kaya kahit nalaman niya ang tunay nitong pagkatao, tanggap niya pa rin ito bilang lola niya. At handa siyang protektahan ng sekreto nito sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, may dumating na hindi inaasahang bisita sa bahay nila. Kayo po yung naghahanap kay Lola nung nakaraang araw? Ako nga, pero hindi siya ang sadya ko, kundi ikaw. Ako po? Ano pong ibig niyo sabihin? May bagong biktima na naman ng aswang. Isa sa mga taong sumugod dito sa inyo kahapon. Paano niyo po nalamang may mga nagpuntang tao rito kahapon? Hindi na mahalaga yon. Alam kong alam mo rin na aswang si Nana Marcela. At alam ko rin hindi kanya totoong kadugo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Isa akong albularyo. Nakumpirma ko mula sa aking gabay na hindi ka totoong apo na matandang aswang na nakatira sa bahay na yan. Gabay po? Oo, gabay. Dahil sa gabay ko at sa isa pang personal na dahilan kung bakit ko na lamang si Nana Marcela ay isang aswang. Isang mabangis na aswang. Pero lola ko po siya. Mabuti po siya sa akin. Kinupkup niya po ako at itinuring pong parang tunay niyang apo. Tama nga ang hinala ko. Nung unang beses pa lang kita nakita. Anak ka ni Anselmo. Ha? Bakit po kilala niyo yung tatay ko? Kaibigan ko siya. Kilala rin niya si Nana Marcela. Paano pong nangyari yun? Mahabang kwento. Pero kung talagang gusto mong malaman ang sagot, puntahan mo ako sa aking kubo. Gusto ko ring malaman kung paano napunta kay Nana Marcela ang anak ng aking kaibigan. Saan ko po makikita ang kubo niyo, Mang... Berting. Mang Berting na lamang ang itawag mo sa akin. Ano nga pala ang pangalan mo? Romeo po. Pero Myong po ang palayaw ko. Basta bumulong ka lang sa hangin, Myong. Kapag handa ka ng puntahan ako, susunduin ka ng gabay ko. Matagal nang nakalis si Roberto, pero nakatulala pa rin si Romeo. May pakiramdam ang binatilyo na marami siyang matutuklasang sekreto sa sandaling magtungo siya sa kubo nito. Hindi na siya nagulat nang malamang ginantihan ni Lola Silay ang mga taong nagbanta sa matanda. Sigurado siyang iisa-isahin nito ang mga taong yun hanggang sa maubos. Ang gumugulo sa isip ni Romeo ay ang sinabi ni Roberto na si Nana Marcela ay isang mabangis na aswang. Kinabukasan, hinintay muna ng binatilyo na makaalis ang matanda bago siya lumabas ng bahay. Kagaya ng bili ni Roberto, bumulong siya sa hangin at ilang saglit pa, nagulat si Romeo nang matanaw niya ang isang lumilipad na bagay sa himpapawid. Masyadong malaki yon para sa isang normal na ibon. Ang isa pang ikinamangha niya ay nang unti-unti itong lumapit sa kanya. Napansin ni Romeo na ibon nga yun. Parang isang malaking pabo na umaapoy ang buntot. Dahan-dahang bumaba ang nasabing ibon
at pumuesto na parang nag-aanyayang sumakay siya sa likod nito. Natakot ang binatilyo dahil baka mapaso siya ng buntot nito. Pero nang maalala si Roberto at ang mga gusto niyang malaman, ay biglang naglaho ang lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan. Nang sa wakas ay nakasakay na si Romeo sa likod ng malaking ibon na mukhang pabo, ay nagulat siya nang mabilis itong lumipad pataas. Muli siyang namangha dahil hindi man lang siya napaso sa umaapoy na buntot nito. Halos hindi na malayan ni Romeo kung gaano katagal ang naging paglalakbay nila. Nawili siya sa pagtingin sa mga ulap at sa magagandang tanawin sa ibaba habang lumilipad sila. Hanggang sa namalayan na lang niyang nasa isang bundok sila. Bumaba ang ibon sa gitnang bahay kung saan naroroon ang isang maliit na kubo. Napalilibutan ng iba't ibang klase ng halaman, mga boteng nakabitin at naglalakihang matandang mga puno. Dahil likas na magalang, hindi muna pumasok sa bakuran ng kubo ang binatilyo. Tinawag niya muna si Roberto. Tao po? Mang Berting? Nandito na pala kayo ni Bulalakaw. Halika, Myong. Pasok. Bulalakaw? Oo, Myong. Siya ang gabay ko na gumagabay din sa sagradong bundok na ito sa Isla ng Panay. Ibig sabihin, mula Negros ay dinala ko dito ng iyong gabay, Mang Berting? Baka hanapin po ako ni Lola. Huwag ka mag-alala. Ihahatid ka pabalik ni Bulalakaw. At hindi malalaman ni Nana Marcela na umalis ka, Myong. Pero, bakit dito mo napiling manirahan, Mang Berting? Dahil dito ako sinanay ng aking abuelo para maging isang mahusay na albularyo. At alam mo bang sa sagradong bundok na ito nanirahan ang Diyos na kamatayan at digmaan? Sinong Diyos na yun, Mang Berting? Si Sadapa. Bueno, para hindi ka na gaano magtagal dito, sisimulan ko ng pagkukwento sa iyo. Batali kaming magkaibigan ng tatay mo, si Anselmo. Dahil lahat ng atensyon niya ay nasa pamilya, hindi siya kaagad nakapag-asawa. Sa aming magkakaibigan, si Anselmo lang noon ang nanatiling binata. Kayo po? Ako ang pinakaunang nakapag-asawa. Maaga ako napaibig kay Lorena. Nasa na po siya? Bakit hindi niyo siya kasama dito sa kubo niyo, Mang Berting? Wala na siya. Mag-isa na lamang ako sa buhay. Pareho po pala tayong ulila na. Ako ang pumatay sa kanya, Myong. Kinitil ko ang buhay ng pinakamamahal kong si Lorena. Napatulala si Romeo sa mga narinig mula kay Roberto. Ang mapait at madilim na nakaraang matagal na niyang kinalibutan ay biglang nagsalimbayan sa kanyang isipan. Naalala niya kung paanong pinatay ng sarili niyang ama ang pinakamamahal niyang bunsong kapatid at kung paanong binihag din ito silang mag-ina dahil tinakasan na ito ng katinuan. Dahil doon ay hindi napigilang mapaluhan ni Romeo at sa labis na paghihinagpis, ang mga munting pag-iyak niya ay nauwi sa malakas na panaghoy. Myong, anong nangyayari sa'yo? Naalala ko lang pong pamilya ko, Mang Berting. Si tatay, si nanay, at si Lito. Ikinalulungkot kong malaman na ulila ka na rin gaya ko. Pero, paano nangyari yon? Si Santiago, ang tiyuhin mo. Hindi ka ba niya kinupkop? Wala na rin po siya. Pinatay po siya ni tatay dahil akala niya may relasyon sila ni nanay. Kaya pinatay niya rin po ang kapatid ko. Imposible. Hindi yun magagawa ni Anselmo. Maliban na lang kung katulad ko rin siyang nahawaan ng pagiging aswang. Po? Nahawaan din po kayo katulad ni tatay? Oo, Myong. Dahil ako ang nagyaya nun sa kanya na magtungo sa isang piyestahan sa lugar kung saan ka ngayon naninirahan. Mang Berting? Si Nana Marcela ang matandang umampun sa'yo. Siya ang nangyanggaw sa amin ng tatay mo. Hindi po totoo sinasabi niyo. Totoo, Romeo.
Maniwala ka. Hindi mapagkakatiwalaan si Nana Marcela. Hindi ka ligtas sa puder niya. Pero halos 1 taon na po ako sa bahay niya. Bakit hindi niya po ko hinahawaan? Yan ang aalamin natin. Isa lang natitiyak ko. Darating ang araw na gagawin niya rin sa iyo ang ginawa niya sa amin ni Anselmo. Teka, imposibleng hindi ka niya namumukhaan. Para kayong pinagbiyak ng bunga ng tatay mo. Wala po siyang binabanggit ni minsan. Basta puro pagmamahal lang po pinaparamdam sa akin ni Lola Silay mula nang tumira ako sa bahay niya. Posibleng napamahal ka na rin talaga sa kanya. Lalo't mag-isa lang siya sa buhay at iniiwasan pa ng mga kapitbahay. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro, Romeo. Mabangis na aswang ang matandang yon dahil nagmula sa lahing Bangkilan. Bangkilan? Na aswang? Oo, kaya kailangan masugpo na ang kasamaan niya. Bumalik ka rito, Myong. Tutulungan kitang makuha ang isang pambihirang mutya. Ano po yung mutya, Mang Berting? At para saan? Pagbalik mo, ipapaliwanag ko sa'yo. Kailangan mo na umalis. Si Bulalakaw na ang bahala sa'yo. Basta mula ngayon, maging mapagmasid ka at lalong mag-ingat kay Nana Marcela. Hindi na malaya ni Romeo kung gaano katagal na ang naging paglalakbay nila ni Bulalakaw pabalik ng Negros. Abala ang isip niya tungkol sa napakaraming bagay. Hindi makapaniwala ang binatilyo sa mga nalaman mula kay Roberto. Hindi na rin niya naitanong kung paano naging albularyo ito at nakaligtas sa pangahawa ni Lola Silay dito. At lalong hindi makapaniwala si Romeo na ang matandang nagligtas ng buhay niya ay siyang ugat ng pagkasira ng kanyang pamilya. Na ito pala ang naging dahilan para malaso ng isip ng tatay niya na naging sanhi upang kitlin nito ang mga buhay ni na Santiago at Lito. At dahil sa pagiging halimaw ni Anselmo, nawala rin ang pinakamamahal na ina ni Romeo. Bago umalis ang gabay ni Roberto, yumukod dito ang binatilyo bilang pasasalamat at pagbibigay galang. Pagtingin niya sa orasan ay nagulat ang binatilyo. Yun din kasi ang oras ng pag-alis niya patungo sa sagradong bundok na kinaroroonan ng kubo ni Roberto. Sa kabila ng nadarabang paghihinagpis, hindi pa rin napigilan ni Romeo na mapangiti dahil sa pagkamangha. Nangako siya sa sariling babalik muli sa kubo ni Roberto. Gusto niya ring maging katulad nito na isang mahusay na albularyo. Laking pasasalamat ng binatilyo na hapon na nang bumalik sa bahay si Lola Silay. Pero nagulat siya nang makitang may kasama itong batang babae. Nasa tansya niya ay nasa edad 12 anyos pa lamang. Sino po siya, Lola? Nakapagluto ka na ba, Apo? Sigurado kasi ako nagugutom na si Lita. Lita? Oo, Myong. Katulad mo, natagpuan ko rin siya na walang malay sa may gubat. Kaya tinulungan ko at inuwi ko rito. Habang nasa daan kami, bumalik na ang ulirat niya at nalaman kong ulila na rin siya. Kaya dalawa na kayong apo ko. Mahalin mo sana at ituring na parang tunay mong kapatid si Lita, Myong. Opo. Sandali lang la. Maghahain na po ako para makakain na tayo. Lalo na si Lita. Salamat, Apo. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Napakabait mong bata at habang nagkakaedad lalong gumagandang lalaki. Alam mo ba, kahuig mo yung naging bisita namin nung minsan may piyesta rito. Talaga po? Oo, pero ang alam ko taga malayong baryo siya. Ikaw naman sa karating baryo lang nakatira, hindi ba? Opo, Lola. Baka nagkataon lang po nakahawig ko siya. Sige po. Pupunta na po ako sa kusina. Lita, sandali lang Kakain na tayo, ha? Oo nga pala, Myong. Baka magtaka ka. Hindi pala kwento itong si Lita. Napilit ko lang magsalita kaninang nagtanong ako tungkol sa pamilya niya. Marahil ay gaya mo, masaklap din na naging karanasan niya dahil sa pagkaulila. Ganun po ba?
Hindi bale, kakausapin ko po siya palagi at kukwento ko ng magagandang bagay. Pwede ko po ba siyang ipasyal paminsan-minsan? Saka na lang, Apo. Huwag mo na munang hahayaang makita ng mga tao si Lita. Hindi kasi natin alam. Baka may naghahanap pala sa kanya na nagtatangka sa kanyang buhay. Hindi ako makakapayag na isa man sa inyo ay mapahamak. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, aalagaan at poprotektahan ko po si Lita. Salamat naman kung ganon, Myong. Marahil dahil naalala ni Romeo kay Lita ang yumaong bunsong kapatid, kaya magaan agad ang loob niya sa dalagita. Kumuhang muli ng tiyempo ang binatido na wala si Lola Silay. Dahil hindi niya gustong iwanang mag-isa doon si Lita, ay nagpasya siyang isama ito sa sagradong bundok. Doon lamang kasi kontrolado ng gabay ni Roberto ang oras. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa dalagita habang wala siya. Bago umalis, kinausap muna ni Romeo si Lita. Lita? Gusto mo mamasyal? Saan naman, Kuya Myong? Medyo malayo pero maganda ron. Talaga? Sige, basta kasama kita kahit saan gusto kong puntahan. Pero may hihilingin sana ako bago tayo umalis. Ano yun? Pwede bang sikreto lang natin to? Lalo na yung lugar na pupuntahan natin. Huwag mong sasabihin kay Lola ha. Kasi pag nalaman niya, baka di na tayo ulit payagan sa susunod. Pangako, Kuya Myong, hindi makakarating kay Lola. Salamat, Lita. Basta, halika na. Huwag kang bibitaw sa kamay ko ha. Pupunta muna tayo sa may puno ng akasya. Tapos bubulong sa hangin si Kuya. Doon tayo susunduin ng kaibigan ko. Huwag ka matatakot sa kanya ha. Isang matamis na ngiti lamang ang itinugon sa kanya ng dalagita. Pero pagdating ni Bulalakaw, ay bigla itong napasigaw sa takot. Mabuti na lamang at kaagad na natakpan ni Romeo ng mga kamay ang bibig ni Lita. Saka lamang niya tinanggal ang mga iyon nang tuluyan na itong kumalma. Ang takot na nadarama ng dalagita ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Lalo na makumbinsi niya itong sumakay sa likod ni Bulalakaw. Nakakamangha naman ang kaibigan mo, Kuya Myong. Saan at paano mo siya nakilala? Siya ang gabay ng aking ama-amahan, Lita. Ama-amahan? Pero akala ko ulila ka na rin tulad ko. Totoo yun. Kailan ko lang din nakilala si Mang Berting at nalaman kong kaibigan pala siya ng aking ama. Talaga? Anong klaseng nilalang siya? May kapangyarihan ba siya kaya may alaga siyang katulad ni... Ano palang pangalan nitong kaibigan mo, Kuya Myong? Siya si Bulalakaw. Bulalakaw? Ang ganda ng pangalan niya. Sana palagi mo akong ipasyal sakay kay Bulalakaw. Oo naman. Basta hindi malaman ni Lola. Palagi tayo makakapunta sa kubo ni Mang Berting sa sagradong bundok. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya. Isa pa, natatakot talaga ako kay Lola Silay. Lagi ko kasing napapaniginipan na isa siyang halimaw. Sa panaginip ko, siya raw ang kumain sa mga magulang ko. Lita? Alam ko panaginip lang yun, pero parang totoo. Pero minsan, nakukonsensya ako. Kasi mabait siya sa akin. Sa atin. Siya ang tagapagligtas natin, Kuya Myong. Tama ka. Kaya huwag ka na matakot sa kanya. Isa pa, panaginip lang yun, Lita. Hindi yun ang realidad. Pero paano kung magkatotoo? Ano ka ba? Alisin mo yan sa isip mo. Tingnan mo, malapit na tayo sa may ulap. At nakikita mo rin ba yung mga tanawin sa ibaba? Ang ganda, di ba? Oo nga, ang ganda. Abot kami na natin ng mga ulap, Kuya Myong. Hindi man natin sila masisilip mula rito? Yung pamilya natin. Di ba pagkatapos ng mga ulap, langit na? Baka naman, pwede rin natin silang bisitahin. Sa tingin ko hindi pwede. May limitasyon lang ang pwedeng puntahan ni Bulalakaw. Mga kabundukan lang ang kanyang nasasakupan, Lita. Hindi tayo pwedeng humiling nang higit pa sa pwede niyang ipagkaloob. Ganun ba?
Naiintindihan ko. Sana kahit sa panaginip, dalawin nila ako. Hayaan mo, kapag nagkaroon ako ng kapangyarihan, ako mismo ang tutupad sa hiling mo. Talaga? Pero paano ka magkakaroon ng kapangyarihan? Binigyan ka ba ni Bulalakaw? Yan ang dahilan ng pagpunta natin dito, Lita. Malalaman natin ang sagot mamaya kapag nakausap ko na uli si Mang Berting. Kuya Myong, yung natatanaw kong bundok, doon bang punta natin? Oo, Lita. Malayo yun mula sa pinanggalingan natin. Hindi ba tayo hahanapin ni Lola Silay kapag dumating siya sa bahay at wala tayo ron? Hindi niya malalamang umalis tayo. Dahil pag uwi natin, saka palang uli tatakbo ang oras sa lugar natin. Talaga? Akala ko sa mga libro lang yun nangyayari at sa mga kwento. Sa totoong buhay din pala. Mahiwagang mundong kinaroroonan natin, Lita. Napakaraming bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Kung sana'y buhay pa ang kapatid kong si Lito, kasama rin natin siya ngayon. Kasama rin natin siyang papasya sa kubo ni Mang Berting. At alam kong gaya mo, ay labis siyang matutuwa at mamamangha. Pero kung di rin ako maagang naulila, hindi ko kayo makikilala. Ikaw, si Mang Berting, si Bulalakaw, at si Nana Marcela. Nana Marcela? Ang ibig kong sabihin ay si Lola Silay, Lita. Nang maibaba na Romeo at Lita ng gabay ni Roberto, ay tahimik lamang ang dalagita habang nagmamasid sa paligid ng kubo. Nagulat naman ang albularyo nang makitang may kasama si Romeo, pero hindi naman ito nag-usisa. Ipinakilala ni Romeo ang kasama pagkapasok nila sa kubo. Matamang tinitigan lang ito ni Roberto pero hindi ito nagkomento. Seryoso lamang ang mukha nito. Nakababakasan din ng tila pagkabalisa. Labis na ipinagtaka yun ng binatilyo. Sa palagay ko ito ng tamang oras para mapasaya ang mutya, Romeo. Hindi tayo nakakatiyak kung kailan ka muli makakabalik dito. May pinaplanong matandang yon sa pag-aampon ng mga katulad nyo. Marahil ay nagbabalak siyang bumuo ng hukbo ng mga aswang. Aswang? Mang Berting, hindi alam ni Lita ang tungkol sa... Hayaan mong malaman niya. Dahil katulad din natin siya, na biktima ni Nana Marcela. Ibig niyong sabihin, ang pumatay sa mga magulang niya ay si... Wala nang iba. Kaya kailangan mo nang hanapin ang mutya. Nang sa gayon, ay may pangontra na kayo laban sa mabangis na aswang na yon. Kung araw-araw siyang umaalis, nangangahulugan lamang na araw-araw din siyang pumapatay ng mga inosenteng tao. Baka marami na rin siyang nayanggaw sa mga karatig lugar, Romeo. Paano at saan ko po makukuha ang mutya, Mang Berting? At paano po si Lita? Huwag mo siyang alalahanin. Maiiwan siya rito kasama ko. Hindi kita maaaring tulungan, Myong. Kailangan makuha mo ang mutya ng saging ng mag-isa. Gagabayan ka lang ni Bulalakaw upang matagpuan mo ang kinaroroonan ng puno. Paano po kung mabigo ako? May tiwala ako sa iyo. Isa pa, isipin mo mga magulang at kapatid mo. Pati ni rin ang mga magulang ni Lita at ang mga taong nabiktima at mabibiktima pa ni Nana Marcela. Kapag hindi natin nasugpo ang kasamaan niya, maraming pamilya pang mawawasak at maraming buhay ang mawawala. Kuya Myong, ano po bang pinag-uusapan niyo? Ipapaliwanag ko si Mamya kapag nakauwi na tayo, Lita. Bumalik ka rito sa Biyernes Santo, Romeo. Isama mo si Lita kung nag-aalala kang maiiwan siya mag-isa ron. At ihanda mo rin ang sarili mo. Dahil mapapalabang ka sa mas marami pang mga aswang. Ninukuban ng matinding takot si Lita dahil sa mga narinig. Lalo na nang mabanggit ni Roberto ang salitang aswang. Ganoong nilalang din kasi ang pumatay sa mga magulang ng dalagita. Nasaksihan mismo nito ng paslangin ng aswang ang mga magulang nito. Nagtataka pa noon ng dalagita kung bakit hindi siya pinatay ng nasabing halimaw. Sa labis ng pagkahindik sa nasaksihan, tumakbo palabas ng bahay si Lita. Tumakbo ng tumakbo kahit hindi alam kung saan ito patutungo. Umiiyak sa takot hanggang sa maubusan ng lakas ang dalagita at nawala ng malay tao sa gubat
kung saan ito natagpuan ni Nana Marcela. Halos iisa lang ang naging kapalaran nito at ni Romeo. Marahil ay pinagtagpo talaga ng tadhana ang dalawa. Hanggang makali si Bulalakaw at makapasok sila sa loob ng bahay, ay tulala pa rin si Lita. Hinayaan na lang muna ito ni Romeo. Inasikaso niya ang mga gawaing bahay para pag-uwi ng matanda ay maayos na ang lahat. Nang makapagluto ng pananghalian, ay mahinahong kinausap ng binatilyo si Lita. Nakumbisi naman niya itong kumain muna bago niya ipaliwanag dito ang mga pinag-usapan nila ni Roberto. Napangiti si Romeo dahil marami ang nakain ni Lita. Nagustuhan nito ang niluto niyang gulay. Galing yun sa kubo ni Roberto. Alam na rin niya ang isasikot kay Lola Silay sa sandaling magtanong ang matanda kung saan niya yun nakuha. Lita, alam kong ginugulo ang isipan mo ng mga narinig mo sa amin ni Mang Berting kanina. Ano yung mutya, Kuya Myong? At bakit sabi niya aswang daw si Lola? Totoo ang lahat ng mga sinabi niya. Nagulat din ako nung malaman ko eh. Ang totoo, bago ko pa nakausap tungkol dun si Mang Berting, natuklasan ko na ang tunay na pagkatao ni Lola Silay. Nasaksihan mismo ng mga mata ko ang anyong halimaw ng matandang kumupkup sa atin, Lita. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap ko siya at pinagtakpan sa mga tao. Kaya hindi ko halos matanggap nang malaman kong siya pala ang ugat ng pagiging ulila ko. Si Lola Silay o Nana Marcela ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay. At siya rin ang pumatay sa mga magulang mo. Ano? Siya yun? Yung aswang na kumain sa nanay at tatay ko? Oo, Lita. Kaya hindi tayo ligtas dito. Hindi ko alam kung may ideya na siya na anak ako ni Tatay Anselmo, na isa sa mga nayanggaw niya noon. Niyanggaw? Oo. Ibig sabihin, hinawaan ng pagiging aswang. Dahil doon, nagawang patay ng tatay ko ang kapatid niya. Pati na rin ang kapatid ko. Tapos ikinulong niya kami ni nanay. Dapat tatakas kami. Sinunog kong bahay namin sa galit ko sa aking ama. Pero mag-isa lang ako nakalabas ng buhay. Nahuli kami ni tatay. Para makaligtas ako, nagsakripisyo si nanay. Kuya Myo! Kaya hindi ko siya mapapatawad, Lita. Ipaghihiganti kong pamilya ko. Pati na rin ang mga magulang mo. Lalong-lalo na ang kapatid kong kinatay at kinain ng sarili naming ama. Dala ng matinding lungkot at paghihinagpis, mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Nangako sina Romeo at Lita na dadamayan nila ang isa't isa. Nagkasundo rin silang mananatili muna sa poder ni Lola Silay para hindi tumakalatang alam na nila ang katotohanan. Kagaya ng nakaugalian, gabi na naman umuwi ng bahay ang matanda. Masigla itong sinalubong ni Romeo at ipinaghain. Tuwang-tuwa naman si Lola Silay. Wala itong kamalay-malay sa binabalak na paghihiganti rito ni na Romeo at Roberto. Si Lita naman ay tahimik lamang at pinanindigan ang pagiging mailap kay Romeo. Saka lamang sila nag-uusap kapag wala roon ang matandang babae. Kinabukasan, nabalitaan ni Romeo na sunod-sunod ang pag-atake ng aswang sa baryo nila. Talagang iniisa-isa ni Lola Silay yung mga taong sumugod noon sa bahay nito at nagbanta sa matanda. Habang lumilipas sa mga araw, ay nadadagdagan ng pangamba sa puso ng binatilyo. Hindi rin niya maiwasang mainip habang hinihintay na sumapit ang Biyernes Santo. Bagamat may kabaring nararamdaman para sa mga nakatpakdang mangyari, lalo na sa sinabi ni Roberto na kailangan niyang matalo ang mga aswang na makakaengkwentro sa pagkuha ng mutya. Mas lamang ang determinasyon ni Romeo. Kaunting panahon na lamang
at mabibigyan na rin niya ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya niya. Lalong-lalo na ang pinakamamahal niyang kapatid na si Lito. Dumating ng takdang oras, Romeo. Handa ka na ba? Opo, Mang Berting. Kayo na munang bahala kay Lita. Huwag ka mag-alala. Ligtas siya dito sa kubo. Kasama niyang gabay ko. Akala ko po ba si Bulalakaw ang kasama ko sa paghahanap ng puno kung nasa ng mutya? Naisip kong ako na lamang sasama sa'yo. Gusto ko masaksihan kung paano mo'y makukuha at kung paano mo lalabanan ng mga aswang na naghahangad din makuha ang mutya ng saging. Pero paano kung atakahin ka rin nila? Hindi nila ako makikita, Myong. Bukod sa aking gabay, may mutya rin akong tangan. Ganun po ba? Ang lakas mo na siguro, Mang Berting. Ilang buwan din ako nagsanay at nag-aral ng panggagamot. Pati na kung paano gumamit ng mga orasyon. Pero hindi kita matutulungan. Sasamahan lang kita, Myong. Ikaw mismo ang kailangang tumalo sa mga kalaban. Ikaw lang. Naiintindihan ko po, Mang Berting. Mag-iingat ka, Kuya Myong. Salamat, Lita. Hintayin mo ako rito, ha? Pangako babalikan kita. Tara na po, Mang Berting. Oo nga, at malayo pang lalakbay natin. Bulalakaw, ikaw na muna ang bahala kay Lita at dito sa kubo. Ikinampay ni Bulalakaw ang mga pakpak. Tanda ng pagtugon kay Roberto. Patapos doon ay naghanda na sa pag-alis ang dalawa para hanapin ang puno ng saging na pagkukunan ni Romeo ng mutya. Naiwang nag-aalala si Lita habang umuusal ang taimtim na dasal na sana'y magtagumpay ang binatilyo na itinuring na niyang tunay na kapatid sa misyon ito. Sa sandaling makuha ni Romeo ang mutya, kaya nang harapin ng binatilyo ang aswang ng bangkilan na naghahasik ng lagim sa kanilang bayan. Magwawakas na ang kasamaan nito at may paghihiganti na niya ang mga mahal nila sa buhay. Mahaba-haba din ang nilakad nila upang makarating sa destinasyon. Umaga sila umalis sa kubo, pero gabi na matagpuan nila ang puno. Nagulat pa si Romeo na mapagtantong bukod sa Biyernes Santo noon, kabilugan din pala ng buwan. Kaya malinaw niyang nakita ang puno na ang puso o bunga ay nakaharap sa silangan. Maghihintay pa tayo ng hating gabi, Romeo. Ilang oras pa yon. Kainin na muna natin itong baong dala ko. Siguro na may kumain na si Lita sa mga oras na ito. Sige po, Mang Berting. Ano po pala ang gagawin ko mamayang hating gabi? Nakatitiyak naman akong ito na yung punong hinahanap natin. Kaya mamaya, tumingala ka bago pa sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Itapat mong mukha mo sa bunga ng saging habang nakanganga. Maghintay ka lang at kusang bubuka yon. Kailangan sa bibig mo mismo malaglag ang mutya, Myong. Saka pa lamang magsisimula ang tunay na pagsubok. May darating po bang mga aswang? Oo. Ang mga aswang na yon ay palagi nag-aabang. Ngunit hindi ipagkakalubang mutya sa may masamang puso. Paano ko po malalamang nalampasan ko na ang pagsubok? Sa sandaling bumuka ang puso ng saging, isa-isa na maglalabasan ng iba't ibang klase ng mga aswang na naghahangad sa mutya. Kaya kailangan maunahan mo sila. Makikipaglaban ka sa mga nilalang na yon. Gamit lamang ang pisikal mong lakas. Tiyakin mong hindi nila yun makukuha sa bibig mo hanggang sumapit ang bukang liwayway. Sa oras na yon, unti-unti na maglalaho ang mga aswang. Yun din ang magiging sukatan at patunay kung karapat dapat kang magmay-ari ng mutya ng puso ng saging, Romeo. Habang kumakain, paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Romeo ang mga bilin sa kanya ni Roberto. Ayon pa sa albularyo, kailangan niya ng lakas para malabanan ng mga aswang na nais makipag-agawan sa pagkuha ng mutya. Bagamat may tiwala sa sarili ang binatilyo, dahil ang paghihiganti kay Nana Marcela ang isa sa mga nagpapalakas sa kanya, umusal pa rin si Romeo ng taimtim na panalangin sa itaas. Humingi siya ng iba yung tapang at lakas
para sa nalalapit niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Nangako rin sa sarili ang Binatilyo na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magtagumpay siya sa kanyang misyon. Lalo na't alam niyang may isang inosenteng Lita na naghihintay at umaasa sa kanya sa kubo ni Roberto. Ilang minuto pa bago maghating gabi, nakahanda na si Romeo. Tumayo siya at tumingala na nakatapat ang muka sa puso ng saging, gaya ng bilin ni Roberto. Ito naman ay nakatayo ilang hakbang mula sa kanyang kinaroroonan at hinihintay ang mga susunod na kaganapan. Kahit nangangalay na ang mukha at katawan, ay tiniis yun lahat ng Binatilyo. At ilang saglit pa, natapos na rin ang paghihintay niya. Dahan-dahang bumuka ang puso ng saging at nasilaw siya sa liwanag na nagmumula roon. Higit na maliwanag kesa sa sinag ng bilog na buwan. Pumikit na lamang si Romeo habang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Hindi na niya nakita ang unti-unting paglabas ng makinang na batong kulay matingkad na karbon. Kagaya ng inaasahan, dire-diretsong pumatak yun sa nakangangambunganga ng Binatilyo. Pero kasabay din ng pagtikom ng bibig niya ay ang nakabibinging mga ungol at angil sa paligid. Saglit na binalot ng takot ang buong sistema niya. Pero agad ding nawala yun nang marinig ni Romeo ang malakas na sigaw ni Roberto. Huwag ka magpapatalo sa takot, Romeo! Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong hahayaang makuha nila sa iyong mutya! Hindi yan pwede mapunta sa masama! Kapag nangyari yun, papaslangin ka nila! Pati ako, mapapatay na nila, lalo't hindi ko kasama ang aking gabay! Matutuntun nila pati ang kubo ko kung nasa sina Bulalakaw at Lita! Pagkarinig sa mga sinabi ng albularyo, biglang nakaramdam ng matinding puot si Romeo. Ito ang naging sandata niya upang labanan ng mga aswang. Nagawa nga niyang hindi ibuka ang bibig hanggang sumapit ang bukang liwayway. Pero hindi siya nakaligtas sa mga kalmot at kagat ng mga aswang. Palibhas ay pisikal na lakas lamang ang gamit niya dahil hindi pa napapasa kanya ang mga taglay na kapangyarihan ng nakuha niyang mutya. Dahil tadtad ng sugot ang buong katawan at dala na rin ang labis na pagod, nawala ng malitaw ang Binatilyo. Pero bago tuluyang nagdilim sa kanya ang lahat, nagawa niya pang lunukin ang mutya ng saging. Sa tulong ng gabay ni Roberto, mabilis niyang naiuwi sa kubo ang Binatilyo. Nang makita ni Lita si Romeo, ay kaagad yung pumalahaw ng iyak. Lalo na nang makitang duguan at tadtad ng sugat ang buong katawan ng Kuya Myong nito. Kuya Myong! Huminahon ka lang, Lita. Magiging maayos din siya mamaya. Pero puno po na sugat ang buong katawan niya, Mang Berting. Huwag kang mag-alala. Pagagalingin si Romeo ng tangan niyang mutya. Ibig sabihin, Tamang naiisip mo. Nagtagumpay nga si Romeo. Nakapasa sa pagsubok at karapat-dapat siyang magmay-ari ng makapangyarihang mutya ng saging. gaano katagal po bago siya gumaling? Baka hinahanap na kami ni Lola. Katulad ng dati, hindi niya malalamang umalis kayo ng bahay, Lita. Hintayin lang natin magkamalay ulit si Romeo. Kapag naipaliwanag ko na sa kanya ang mga kapangyarihang taglay ng mutya niya, ipahatid ko na kayo kay Bulalakaw. Maraming salamat po sa pagtulong mo sa amin, Mang Berting. Lalong-lalo na kay Kuya Myong. Wala kang dapat ipagpasalamat. Lahat tayo ay naging biktima ni Nana Marcela. Nang mamatay ang aking asawa, nang makain ko siya habang nasa ilalim ako ng pagiging aswang. Sa halip na gumanti sa matandang yon, ay naghanap ako ng lunas. Alam kong hindi ko siya kayang labanan. Dahil malalakas ang mga aswang ng bangkilan, gumaling ako at nagsanay ng matagal na panahon upang maging mahusay na albularyo. Sigurado akong pinagtagpo tayong tatlo ng tadhana.
Dahil tayo ang magtutulungan upang mapuksa ang kasamaan ng matandang aswang na yon. Nang unti-unting magkamalay si Romeo, napasigaw sa labis na tuwa si Lita. Si Roberto naman ay nakahinga na maluwag. Tapos na nitong linisin ang mga sugat ng binatilyo. Pinalitan din ito ang suot na damit ni Romeo na nasira dahil sa pag-atake ng mga aswang. Nang dahan-dahang imulat ng binatilyo ang mga mata, ay napaiyak siya pagkakita kay Lita. Binabati kita, Romeo. Nagtagumpay ka. Ikaw na ngayon ang nagmamay-ari sa mutya ng saging. Alam kong bilang tagapag-alaga ng mga kabundukan at kalikasan, tinulungan ka rin ng aking gabay. Salamat sa iyo, Mang Berting. Pati na rin kay Bulalakaw. Nalinis ko na ang mga sugat mo. Maaari na kayong umalis ni Lita. Magpalit ka na lang kagad ng damit mo pag uwi niyo ron, para hindi magtaka si Nana Marcela. Salamat at ligtas ka, Kuya Myong. Bago kayo makarating sa bahay ni Nana Marcela, magaling na ang mga sugat mo sa tulong ng tangan mong mutya. Handa ka na ba sa susunod mong misyon? Ang harapin ng aswang na dahilan ng pagkamatay ng mga mahal mo sa buhay? Mang Berting, may utang na loob pa rin kami sa kanya. At puro kabutihan ang pinakita niya sa amin ni Lita. Inaasahan ko na mag-aalinlangan ka. Hindi mo naman kailangan magmadali. Lalo't hindi mo pa kabisado ang paggamit sa mga kapangyarihan nang kayang ibigay sa iyo ng tangan mong mutya. May kakayahan itong Tagalpo at sa Bulag Biyong. Magagamit nyo sa pagtakas at pakikipaglaban mo kay Nana Marcela. Kapag hiningi na ng pagkakataon, hindi ka na rin basta tatabla ng bala, taga at iba pang klase ng pananakit sa katawang lupa. Tatandaan ko po yan lahat. Maraming salamat sa tulong niyo, Mang Berting. Sige na. Kayo na pa kayo nihinta ni Bulalakaw. Dahil sa taglay mong mutya, mararamdaman ko kaagad kapag kailangan nyo ng tulong. Dahil konektado ito dito sa sagradong bundok. Asahan mong darating kami kaagad ng aking gabay, Romeo. O siya, mag-ingat kayo roon ni Lita. Salamat po, Mang Berting. Aalis na po kami. Hindi nga nagmintis ang sinabi ni Roberto. Habang nasa paglalakbay pa lamang sina Romeo at Lita sa kay Bulalakaw, ay unti-unting naghilom ang mga sugat niya sa katawan. Lalong namangha ang dalawa sa kapangyarihang taglay ng mutya ng saging. Kagaya ng bilin ni Roberto, kaagad na nagpalit ang damit si Romeo pagdating sa bahay ni Lola Silay. Bago umuwi ang matandang babae, nagawa na nila ni Lita ang lahat ng mga gawaing bahay. Pero laking gulat ng dalawa nang pagdating ni Lola Silay, may dala itong malaking sako. Nanlaki ang mga mata ni Lita nang makitang may mga bahid ng dugo ang labas ng sako at may nakalitaw ding parang mahabang buhok ng tao. Ali kayo mga apo, may pasalubong ang lola sa inyo. Lola! O bakit, Lita? Masarap itong mga dala ko. Hindi na kailangan lutuin pa. Mas masarap at malinamnam ang pagkain, lalo na ang karne kung sariwa. Nakapagbibigay ng mahabang buhay at mas malakas na pangangatawan. Lola, bakit kayo nag-uwi dito ng ganyan? Paano kung may biglang dumating at makita ang mga katawan ng tao? Huwag ka mag-alala, apo. Walang magtatangkang pumasok sa teritoryo ko. Dahil bukod sa inubos ko na yung mga sumugod sa akin, sa oras na magkamali sila pumasok dito, katapusan na nila. Mas lalong dadami ang pagsasaluhan natin. Ipapakain niyo sa amin ang mga hilaw na karning yan? Bakit hindi? Mga apo ko kayo. Dapat lang na kung anong pagkain ko, yun din ang kakainin ninyo. Pero Lola, ayaw po namin maging... Aswang? Bakit ayaw mo, apo? Magiging mas malakas ka pa kesa sa inaakala mo. At maaari ka rin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tignan niyo si Lola.
Matanda na pero napakalakas pa rin. Kayang-kaya ko pang makipagbuno sa 10 katao. Kahit pa puro lalaki at may armas. At kapag naging kagaya kayo ni Lola, hindi na kayo masasaktan ni man, mga apo ko. Hindi! Ayoko maging kagaya nyo! Halimaw! Walang utang na loob. Matapos kitang kupkupin, pihisan, pakainin, busugin ng pagmamahal. Ito pa ang isusukli mo sa akin? Halimaw pa rin ako sa paningin mo? Tama na po, Lola. Huwag niyo pong saktan si Lita. At ikaw, Romeo, akala mo ba'y hindi ko alam ang totoo na anak ka ni Anselmo? Lola Silay? At nararamdaman ko na may binabala kayong dalawa nitong si Lita laban sa akin. Ang hindi ko pa alam ay kung sinong kasabwat ninyo na lumalason sa utak nyo. Pero bago yun, gagawin ko na muna kayong katulad ko. Lalo ka na, Romeo. Sigurado ako magiging isang malakas na aswang ka, kagaya ng iyong ama. Sayang nga lamang at ang matigas noon si Anselmo. Pero hindi niya pa rin naman natakasan ang pagiging halimaw. Ikaw may kagagawan kung bakit ako maagang naulila. Kung bakit nasira ang pamilya namin. Kung bakit naging halimaw si tatay. Hindi kita mapapatawad na Marcela. Anong itinawag mo sa akin? Paano mo nalaman ang tunay kong pangalan, Romeo? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, alam na namin kung ano ka talaga. Masama ka na Marcela. Dapat mapuksa ang kasamaan mo. At ano naman ang magagawa ng isang lampang gaya mo laban sa akin? Hindi ako basta aswang lang, Romeo. Isa akong aswang na bangkilan. Mula sa araw na ito, hindi na kayo pwedeng lumabas kahit sa bakuran ng bahay ko. Naiintindihan niyo? At anong gagawin niyo sa amin? Ikukulong? Aalis na kami ni Lita ngayon din. Anak ka nga talaga ni Anselmo. Matapang. Pero wala namang binatbat. Sige, umalis kayo. Nang matsyempohan kayo at gawing hapunan ng mga bagong yanggaw na alagad ko. Napakasama mo talaga, Lola Silay! Oo, Lita. Kaya nga nagawa kong patayin ng mga magulang mo kahit kaharap ka. Nasaksihan mo yun, hindi ba? Kung paano ko nilapa ang pinakamamahal mong ama't ina. May hangganan din ang kasamaan mo, Nana Marcela. Isinusumpa ko. Magbabayad sa mga ginawa mo. Ako mismo ang pupuksa sa'yo. Kailangan mo muna maging aswang, Romeo. Para naman kahit papano, may lakas ka para labanan ako. Kaya kainin mo na to, apo. Kainin mo to! Ayoko! Ilayo niyo yan sa bibig ko! Ayoko maging aswang gaya mo! Tama na po, Lola! Kuya Myo! Malahimik ka riyan, Lita. Huwag ka mainip dahil sabay kayong makakatikim ng karne ng tao ngayong gabi. Kapag nangyari yun, hindi na kayo mag-iisip umalis dito sa pamamahay ko. Hindi nyo na ako iiwan, mga apo ko. Magsasama tayo habang buhay bilang isang masayang pamilya. Gagawin nating aswang ang lahat ng tao sa baryong ito. Pati na rin ang mga karating lugar. Kahit anong pagpalag ni Romeo at pakiusap ni Lita sa matanda, hindi nila ito napigilan. Bago matapos ang gabing yun, ay tuluyang nayanggaw ni Lola Silay ang dalawa. Pero sa tulong ng mutya ni Romeo, hindi siya tinablan ng pagiging aswang. Tanging si Lita lamang. Mabilis na umepekto rito ang ginawa ng matandang aswang na kumupkup sa kanila. Katulad ng plano ni Lola Silay. Ikinulong sila nito. Saka ito umalis para maghanap ng mga bagong mabibiktima. Dahil hindi pa kabisado ni Romeo kung paano gamitin ang kanyang mutya,
kaya hindi niya alam kung paano tutulungan si Lita. Halos isang iglap lang at naubos kagad ng dalagita ang mga sariwang karne na nasa mesa. Nang tangkain itong kagatin ang binatilyo, nagtaka siya sa kakaibang lakas na biglang lumukob sa kanya. Noon niya napagtantong unti-unti nang gumagana ang kapangyarihan ng mutya. Dahil doon ay nagawa niyang igapos at pakalmahin si Lita. Labag man yun sa loob ni Romeo, ngunit kailangan niyang gawin para maprotektahan ang dalagita. Paulit-ulit na nagmamakaawa ito sa kanya, pero hindi nagpatalo sa kanyang emosyon si Romeo. Kailangang maitakas niya si Lita at madala kay Roberto. Ang matandang albularyo lamang ang makakatulong sa kanila. Sigurado siyang kaya pang maagapan ang pagiging bagong yanggaw ng kapatid niya. Nang makatulog si Lita, ay bumulong sa hangin si Romeo. Nagpadala siya ng mensahe kay Bulalakaw. Batid niyang darating ito kasama si Roberto anumang oras. At hindi nga siya nabigo. Bago siya sumakay sa malaking ibon, tinapunan muna niya ng tingin ang bahay na minsan nilang naging tahanan. Saglit na nakaramdam ng lungkot si Romeo. Pero kaagad ding napalitan yun ng tuwa. Habang nasa himpapawid sila, sumilay ang isang nakalulokong ngiti sa labi ng binatilyo. Nakikinikinita na niya magiging reaksyon ni Lola Silay. Sa sandaling hindi na sila nito madatnan sa bahay. Ano pong gagawin natin sa kapatid ko, Mang Berting? Ako nang bahala sa kanya. Ngunit kakailanganan din natin ang tulong ng iyong mutya. Gagawin ko pong lahat, gumaling lang si Lita. Ikaw, sigurado ka bang hindi ka tinablan ng pangyayanggaw sa iyo ni Nana Marcela? Hindi po, Mang Berting. Dahil sa aking mutya. Kung ganon, gumagana na pala ang mga kapangyarihan ng mutya. Ayaw mo bang magsanay muna at alamin kung paano ito gamitin? Wala na pong oras. Balak ni Nana Marcela na nayanggawin ang lahat ng tao sa baryo namin. Pati na rin po mga karatig na lugar. Talagang naghahasik siya ng lagim. Sa sandaling masiguro ko pong maayos na si Lita, babalik ako ron para hanapin siya, Mang Berting. Sigurado ka bang kaya mo na siyang labanan? Hindi niyo po ba ako tutulungan? Tutulungan kita. Siyempre naman. Oo nga po pala. Kaya niyo po bang gamutin ang lahat ng mga taong niyanggaw ni Nana Marcela? Depende, Romeo. May limitasyon din ang kakayahan ko. Lalo pat sa bawat taong ginagamot ko, nababawasan ang lakas ko. Sa ganito mga pagkakataon, kapag tuluyan mo nang hinarap si Nana Marcela, may mga buhay na kailangang isakripisyo. Mas mabuti nang mamatay ang mga bagong yanggaw na alagad niya kaysa mabuhay sila bilang mga halimaw. Mang Berting? Naiintindihan kong nararamdaman mo, pero hindi lahat ay kaya mong iligtas. Lalo pat nakakatiyak akong ang iba sa kanila ay sunod-sunuran na sa matandang aswang na yan, Miyong. Pwede po bang dito na lang muna ulit si Lita? Oo naman. Pati ikaw, kapag natapos mo na ang misyon mo, palaging bukas itong kubo ko para sa inyong dalawa ng kapatid mo. Maraming salamat po talaga, Mang Berting. Napakaswerte ni tatay dahil meron siyang naging kaibigan na kagaya niyo. Mas mapalad siya dahil nagkaroon siya ng anak na kagaya mo, Romeo. Alam kung saan man naroon ngayon si Anselmo. Maligaya siyang kasamang nanay mo at si Lito. Pati na rin po si Tio Santiago. Oo nga pala. O paano? Simulan na natin ang panggagamot kay Lita. Sige po, para pag nagkamali na siya ulit, wala nang epekto sa kanyang ginawa ni Nana Marcela. Sigurado matutuwa si Lita kapag nakita niya kayo ulit ni Bulalakaw. Tinulungan ni Romeo si Roberto na ihanda ang mga kasangkapang gagamitin nito sa paggamot kay Lita. Hindi na nila inalis ang taling nakagapos sa mga kamay ng dalagita para hindi na ito makawala sakaling bumalik ang ulirat nito. Halika, Romeo. Tulungan mo kong ibitin patiwarik ang kapatid mo. Po, pero Tiisin mong nadarama mong awa para sa kanya. Ito lang ang tanging paraan para mawala ang mutya ng aswang na nasa loob ng kanyang katawan. Mutya ng aswang? Oo. Kaya bilisan na natin bago pa tuluyang lumaki ang halimaw na nasa loob ni Lita. Sa sandaling sambitin ko ang orasyon,
Makakaramdam ng matinding pananakit ang tiyan ng kapatid mo. Huwag mo siyang hahawakan, Romeo. Kailangan maisukan niya ang tinanim sa kanya ni Nana Marcela. Naintindihan ko po, Mang Berting. Pinigilan ni Romeo ang sarili na lapitan si Lita nang simulan na ni Roberto ang orasyon. Namilipit ang nakabiting dalagita sa matinding pananakit ng tiyan. Walang humpay din ang pagsuka nito at pagdaing. Pati ang binatilyo ay napaluhan nang makitang umiiyak si Lita. Lalong nadagdagan ang nadaramang puot ng binatilyo para sa matandang umampon sa kanila. Naisumpa niya sa sariling tatalunin at tatapusin na niya ito sa oras na muli sila magkaharap. Hindi tumigil sa pagbigkas ng mga salitang hindi maunawaan ni Romeo ang matandang albularyo. Hanggang sa unti-unting sumuka si Lita ng malapot at maitim na likidong may nakakasulasok na amoy. Napatakip na lamang sa ilong ang binatilyo upang hindi siya maduwal. Nang tuluyang maisuka ni Lita ang isang itim na sisiw, ay saka pa lamang tumigil si Roberto sa ginagawa nito. Lita? Kuya Myong! Kunin mo ang sisiw at patayin, Romeo. Nasa iyo kung gusto mo tong sunugin o durugin. Basta tiyakin mong wala na tong buhay bago mo itapon sa labas ng kubo. Maayos na po bang kapatid ko? Magaling na po ba siya? Kailangan niya magpahinga para makabawi ng lakas. Pero saka pa lang tayo makakatiyak na magaling na siya sa oras na napatay mo na ang itim na sisiw na sinuka ni Lita. Binaliwala ni Romeo ang nadaramang pandidiri sa masangsang na amoy ng mga isinuka ni Lita. Dali-dali at gigil niyang dinampot ang sisiw at binurog yun gamit lamang ang kanyang mga kamay. Napagtanto ni Romeo na umiepekto ang kapangyarihan ng mutya sa tuwing nakakaramdam siya ng galit. Nagkakaroon siya ng ibayong lakas, kagaya na lamang ng mga oras na yon. Lita, kamusta na ang pakiramdam mo? Kuya Myong! Huwag ka nang umiyak. Magaling ka na. Ginamot ka ni Mang Berting. Totoo? Hindi na ako magiging aswang? Oo, Lita. Kaya magpahinga ka na muna. Kailangan mong bumawi ng lakas at dito na tayo titira sa kubo ni Mang Berting. Dito sa sagradong bundok. Paano si Lola Silay? Baka masundan niya tayo. Hindi niya tayo masusundan dito. At hindi na rin tayo babalik sa bahay na yon. Pero, Lita, kailangan kong harapin si Nana Marcela. Kailangan matapos na ang kasamaan niya. Pero paano kung hindi mo siya matalo, Kuya Myong? Malakas na aswang si Lola Silay at napakarami niyang alagad. Basta magtiwala ka lang sa akin, sa amin ni Mang Berting at sa kanyang gabay. Sa sandaling mapatay na namin ang mabangis na aswang na yon, mawawala ng pangamba sa puso ng mga tao sa baryo natin, pati na rin sa mga karatig lugar. Basta mag-ingat kayo. Ipagdarasal kong sana'y umuwi kayong tagumpay at ligtas dito sa kubo. Hihintayin kitang bumalik, Kuya Myong. Kasama namin si Bulalakaw, Lita. Pero huwag kang mag-alala. Walang ibang nakakalam nitong kubo ko maliban sa inyo. Ilag din ang mga tao na magtungo dito sa sagradong bundok. At isa pa, selyado ang buong teritoryo ko. Kaya walang basta makakapasok. Maliban sa aming tatlo ni Romeo at ng gabay ko. Bago umalis ay mahigpit na niyakap na muna ni Romeo si Lita. Nakikita niya talaga sa dalagita ang kapatid niyang si Lito. Masaya ang binatilyo dahil pakiramdam niya ay nagkaroon siya muli ng dahilan upang magpatuloy sa buhay. Sa oras na magtagumpay sila ni Roberto, matiwasay silang makakabalik sa kubo nito at tahimik na mamumuhay na bilang isang masayang pamilya. Kasama ang gabay nitong kaya silang ipasyal ni Lita kahit saan nila naisin. Nagulat si Romeo nang halos isang iglap lang ay naroon na sila sa baryo ni na Lola Marcela. Simbilis ito ng totoong bulalakaw na nagpapakita paminsan-minsan sa kalangitan. Napukaw ang atensyon ng binatilyo nang malalakas sa sigawan ng mga tao sa baryo. Nang igala niya ang paningin,
Nanlaki ang kanyang mga mata sa mga nakita. Nagtatakbuhan ng mga tao habang nagsisigawan dahil hinahabol ng mga nilalang na sa tingin niya ay mga bagong yanggaw. Nagsimula na. Kapag naagat ng mga bagong yanggaw ang mga natitirang tao dito sa baryo, tuluyan ang magiging pugod ng aswang ang lugar na ito. Ano pong dapat natin gawin, Mang Berting? Ang mga bagong yanggaw ay tatablan pa ng Tegalpo at sa Bulag, Romeo. Pero mahihirapan kang gamitan yon ang matandang aswang na kumupkup sa inyo. Sa Bulag? At Tigalpo? Hindi ko po alam ang mga yon at hindi ko pa po nasusubukan. Hipnotismo at kapangyarihan upang hindi ka makita lalo na sa dilim, Romeo. Huwag ka mag-alala. Sa oras ng panganib, tutulungan ka ng mutya. Ako nang bala sa mga bagong aswang. Hanapin mo si Nana Marcela. Mag-iingat po kayo, Mang Berting. Oo. Hayaan mo at sabay tayong babalik sa kubo ko. Sana magtagumpay ka. Sa mga kamay mo na kasalalay, ang kaligtasan ng mga tao sa baryong ito. Ang mga natitirang taong hindi pa nayayanggaw ni Nana Marcela. Sinubukan ni Romeo kung gagana na ba ang kapangyarihan ng mutya. Ginawa na lamang niya ang paraan ng pagtawag sa gabay ni Roberto. Pero hindi sa hangin bumulong, kundi sa mutya mismo na tangan niya. Habang naglalakad ang binatilyo, may nakasulubong siyang isang grupo ng mga bagong aswang. Naghanda siya para labanan ng mga ito. Pero sa kanyang pagtataka, ay nilampasan lamang siya ng mga iyon. Napangiti si Romeo nang mapagtantong gumana na ang kapangyarihan ng mutya para sa Bulag. Habang hinahanap niya si Lola Silay, nanlumo si Romeo nang madaanan ng mga taong nakahandusay sa daan na natitiyak niyang mga biktima ng mga bagong aswang na kanyang nakasalubong. Gusto man niyang tulungan ng mga taong hinahabol ang aswang, pero mas kailangan niyang unahin si Lola Silay. Ang aswang na ugat ng lahat ng mga pagpatay, karahasan at kaguluhan. Maya-maya ay tila may bumubulong sa kanya na magtungo sa sangang daan kung saan siya nito natagpuan noon. Sa tulong ng mutya ng saging, mabilis lamang na nakarating doon si Romeo at hindi nga siya nagkamali. Naroon nga ang matandang aswang kasama ang 3 pang grupo ng mga bagong yanggaw. Halos lahat ay pamilyar ang mga mukha sa binatilyo. Mga residente ng baryong iyon na ginawang alagad ni Nana Marcela. Nana Marcela! Miyong, apo ko! Sabi ko na nga ba't susundan mo si Lola eh? Bumalik lang ako para patayin ka! Patayin ako? Talaga? At paano mo naman gagawin yon, iho? Baka hindi mo pa ako nalalapitan eh. Pinagpepiestahan ka na nitong mga alagad ko. Teka lang, paano nangyaring hindi ka tinablan ng yanggaw? At nasa na nga po kung si Lita, ang kapatid mo? Hindi mo malalaman kung nasan siya. At hindi mo na makukuha ulit si Lita. Talagang nagmana ka nga sa tatay mo, Romeo. Sabihin mo sa akin, sinong kasabot mo para pagtangkaan ang buhay ko? Sino? At bakit ko naman sasabihin sa inyo kung sino? Pero kilala mo siya, Nana Marcela. Isa sa mga nayanggaw mo nung kasama ng tatay ko. Huwag mong sabihin, si Roberto. Ang hangal na yon. Kung ganon, siya yung tinutukoy mo nun na lalaking naghahanap sa akin. Ang pagkakataon nga naman, mukhang sabay ko pa kayong ireregalo sa mga bago kong alagad ngayong gabi, Romeo. Tamang-tama. Sigurado akong hinihintay na si Roberto ng pamilya niya sa impyerno. At ng kaibigan niyang hangal din, kagaya niya na si Anselmo. Nang marinig ang pangalan ng ama, ay biglang nagngit-ngit si Romeo. Ang nadarmang matinding galit ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Inutusan ni Lola Silay ang isang grupo ng mga alagad nitong aswang na sugurin si Romeo. At sa pagkamangha ng matanda, sa isang iglap lang, napatumba ng binatilyo ang lahat ng mga iyon.
Inutusan nito ang isa pang grupo at muli natalo ang mga yon ni Romeo. Ang huling grupo ay ginamitan niya ng Tegalpo na nagpadali sa pagpatay niya sa mga ito. Napasigaw sa galit si Lola Silay nang mapagtantong may pinanggagalingan ng kakaibang lakas at kapangyarihan ng isa sa mga ampon nito. Kaya pala malakas ang loob mong kalabanin ako, Romeo! Saan nanggaling ang lakas at abilidad mo? Hindi mo na kailangan malaman pa, Nana Marcela. Basta hindi ako aalis sa baryong to hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya ko. Talagang tatapusin mo ko? Sa kabila ng mga ginawa ko para sa iyo? Para sa inyo ni Lita? Minahal ko kayo na parang mga tunay kong kadugo! Dahil may balak ang masama sa amin. Hindi ka marunong magmahal, Nana Marcela. Wala kayong mga utang na loob! Lalo ka na, Romeo! Isa kang hangal! Hinding-hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Kung may matitira mang buhay sa ating dalawa, ako yon at hindi ikaw! At nagsimula na nga ang sagupaan ng dalawa. Lakas sa lakas. Tapang sa tapang. Kapwa puno ng galit ang kanilang mga puso. Si Romeo, dahil sa ginawa ng matanda sa tatay niya, kay Roberto at sa mga magulang ni Lita. Si Lola Silay naman, dahil sa pagtataksil ng mga inampon at itinuring na tunay nitong mga apo. Napagtanto ni Romeo na tama nga ang sinabi ni Roberto. Kakaiba ang lakas ng isang aswang ng bangkilan. Nahirapan siyang gamitan ng matanda ng Tegalpo at sabulag. Dahil hindi pa niya ganun kakabisado ang paggamit sa mutya ng saging, napuruhan ng matandang aswang na bangkilan si Romeo. Mabuti na lamang at dumating sa tamang oras si Roberto. Nagsanib puwersa sila ng binatilyo para matalo si Nana Marcela. Sa unti-unting pagagapi nila sa matandang aswang, unti-unti ring nanghina ang mga alagad nitong natitira na patuloy pa rin sa paghabol sa mga taga-baryo. Bago tuluyang nawala ng hininga si Nana Marcela, tinawag nito ang pangalan ni Romeo. Romeo! Apo! Sana'y mapatawad niyo ako ni Lita. Humihingi din ako ng tawad sa iyo, Roberto. Totoong minahal ko kayo ni Lita, Apo. Lalong-lalo ka na, Romeo. Lola Marcela. Tapos na rin sa wakas, Romeo. Matatahimik na rin ang baryong ito. Pati na rin ang mga kaluluwa ng lahat ng nasawi dahil sa matandang yan. Wala kang dapat pagsisihan. Totoo man ang sinabi niya bago ang kanyang huling hininga. Kailangan mo pa rin kitlin ang buhay niya. Kailangan manaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Mang Berting? Tayo na. Naghihintay ng aking gabay at naghihintay na rin sa atin si Lita sa kubo. Salamat. Paalam na sa'yo, Lola Silay. Habang sakay kay Bulalakaw, umiiyak ang puso ni Romeo. Naging masyadong malupit ang kapalaran para sa kanilang lahat. May mga buhay pang kinailangang mawala para lamang ang kasamaan ng aswang na bangkilan na si Nana Marcela ay mapuksa. Nang ibinalita nila kay Lita ang mga nangyari, hindi napigilang mapaiyak ng dalagita. Sa kabila ng mga natuklasan at ginawa sa kanila ng matandang aswang, ay totoong napamahal din ito sa dalagita. Nang makabisa na ni Romeo ang paggamit sa mga kapangyarihan ng mutya, tinupad niya ang pangako kay Lita. Natutulungan itong makita at makausap muli ang mga magulang. Naging masaya at payapa ang buhay ng magkapatid sa kubo ni Roberto. Madalas silang mamasyal sakay kay Bulalakaw. Tinulungan din ni Roberto si Romeo na magsanay bilang isang mahusay na albularyo. Wakas. Napaluhod